Indigo's POV. Napayuko ako sa aking pantalon nang may maramdaman ako. Oh, come on, talaga ba? Haplos lang yan eh. Sino nagsabi sa'yong tumayo ka at bumalik ka sa normal? Haplos lang ang ginawa ni Fiang sa akin na I'm already malfunctioning. Paano ko ngayon gagawa ng paraan to? Of all times, in front of my entire family, my body decides to turn into a hormonal teenager. Sinubukan kong panatilihing kalmadong mukha ko pero ramdam ko ang init na gumagapang sa katawan ko. At nang balingan ko si Fiang na abutan ko tong nakatingin din sa tapat noon at nang mag-angat to sa akin ng tingin. Imbes tigilan ang ginagawa, tinuloy pang lalo habang bahagyang nakangisi sa akin. She was teasing me and I was falling right into it. Nagpakawala ako ng tahimik na hininga at nagdarasal na walang makapansin sa mesa, completely unaware that I was battling my own situation just because my wife decided to be playful. Para walang makahalata sa sitwasyon ko, pinagpatuloy ko ang pagnguya sa pagkain ko. Pero ang utak ko sa malay naglalakbay, imbesa na mag-focus sa platong nasa harap ko. Sinabaan ko ng tingin si Fiang and there it was. That mischievous grin she always got when she knows she had the upper hand. Wala itong ideya anong ginagawa niya sa akin or maybe she did. And that made it worse. Naramdaman ko bumaba ang isa nitong kamay sa ibabaw ng hita ko kaya bahagya ako napagalaw sa upuan. Desperately trying to get comfortable but her eyes followed my every move, clearly entertained. Naparunok ako ng mariin, still pretending like everything was fine, though I know she saw right through me. At nung di na ako makatiis, bahagya akong dumakwang sa kanya at bumulong. Gusto mo bang mawala ako sa wisyo dito? Napakagat labi si Fiang at pinipigilan ng tawa and the worst part, mas lalo lang itong nagustuhan. Saka lang nito inalis ang kamay sa hita ko nang tumunog ang cellphone nito sa loob ng bag. Di ko maiwasang mapasulyap na makita kung sino ang tumatawag, si Fatima. Nag-excuse si Fiang sa pamilya ko para sagutin ang tawag ng kapatid. Pinagmasdan ko tong tumayo, kunot ang noo habang inaasahan ko na lalabas to ng restaurant for privacy. Ngunit sa halip, tumungo si Fiang sa kabilang direksyon, patungo sa banyo. Napangising bigla ang demonyo sa isip ko at dali-dali binuklat ang bag ni Fiang dahil alam kong hindi ito mawawala ng tissue sa bag. Pasimpi akong kumuha at mabilis ko yun binulsa. Nagpaalam din ako sa pamilyang pupunta lang para magbawas ng sama ng loob. Imbes men's restroom puntahan ko, sa women's restroom ako nagpunta para hanapin si Fiang at dahil may hiya pa rin naman ako, hindi agad ako pumasok. Sumilip muna ako sa pinto at nang pagsilip ko, yon ang tiyempo. Palabas na si Fiang kaya't dali-dali ko tong hinila pabalik sa loob. At walang sabi-sabi. Hinawakan ko ang dilaw na karatula na wet floor at nilagay ito sa labas bago nilakang pinto sa likod namin. Pagharap ko kay Fiang, gulat na gulat ito. Namimilog ang mga mata habang nakatingin sa akin. What are you? Di ko na to pinatapos pa sa pagsalita because time is gold. Kaya hinila ko to palapit at walang pagdadalawang isip, hinagganto. Hinawakan ko ang magkabilang braso niya para masiguro na hindi ito makakawala. Loading pa nga yata si Fiang kit ilang segundo pang lumipas bago rumihistro dito ang nangyayari. Tsaka ito nagpumiglas para itulak ako palayo. Indigo, what are you doing? Ikaw ang nauna Fiang, hinaharot mo ko kanina doon sa mesa. So now you've gotta take responsibility. Mahinang sambit ko para kahit papano, di pa rin kami marinig sa labas. Wala akong dapat panagutan. Meron. I cut her off, pointing down at my obvious problem at agad yung sinundan na mata nito. Look, ikaw ang gumising dito kaya paisahin mo bago tayo bumalik sa mesa. Hindi ito mawawala hanggat di nakakaisa. Seriously, Indigo, dito talaga sa restroom? Think about the hygiene. Tinaas ko ang isang kilay at pinigilan ang ngisi. Hygiene? Kapag nagising at tumayo, walang hygiene sa akin. Kahit di ka pa naligo, wala kang ligtas. Talaga lang ha? Bakit hindi mo tinuloy na amuyin nung inesprayan ko ng... Natigilan to sa pagsasalita ng may maalala. Di ko maiwasang matawa. Sabi ko na nga ba, may inispray ka kay Moymoy? Moymoy? Kumunot ang noon nito. Oh, maganda kasing amuyin kaya Moymoy. Pero nung may inispray ka, naging maymay na siya. Umay-umay, ganon. Saglit tong natigilan at nag-iwas ng tingin sa akin. Pero hindi nakaligtas ang bahagyang pagkabanat ng labi nito, halatang nagpipigil ng tawa. It was a small victory but it made me grin dahil dumadalas ang pagkakataon na napapatawa at napapangiti ko si Fiang. Nang bumalik ang tingin nito sa akin, seryoso na ulit ang mukha niya. If you want to deal with that, ngumuso to kay Longlong.
Wait until we get home. But here, in a public restroom, anong uri ng maruming pag-iisip meron ka? Bulong nito pabalik at dahil sa sinabi ni Fiang, she just made the idea of going home a lot more exciting. So, pagdating natin sa bahay, tatabi ka na ulit sa akin sa kwarto? Tumaas ng isa nitong kilay, tila naghahamon. Depende kung paano mo ako itatrato hanggang makauwi tayo. Agad akong napatayo. Sumirender sa kanya na parang isang sundalo. Sir, yes sir. Pagsisilbihan ka hanggat may hininga. Sinimulan ko ang pagsisilbi sa kanya. Siya ang pinauna ko na lagi ko naman ginagawa. Nakaalalay ako sa tabi niya habang naglalakad kami hanggang makarating sa table namin. Pagdating sa bahay, ako ang mas naunang bumaba sa sasakyan para pagbuksan ng pinto si Fiang. Maging ang bag nito, ako ang nagbitbit habang papasok kami sa loob dahil baka magbagong isip ito at hindi pa ako makascore. Nang liliko na si Fiang sa direksyon ng elevator, agad kong hinigit ang kamay niya. Magagda na lang tayo. Kailangan natin ng warm up. Biro ko at inakay siya paakit sa hagdan kahit alatang ayaw niya base sa kilay niyang salubong. Tahimik na sa bahay dahil ganitong oras nagpapahinga ng magkapatid sa kani-kanilang kwarto. Pagpasok namin sa kwarto, agad kong hinagis ang bag ni Fiang sa kama, pero hindi yun umabot at nalaglag sa sahig. Dali-dali niya yun nilapitan, dinampot at parang sanggol na niyakap. Do you even know how much this cost? This is very expensive, Indigo. Why did you throw it? Mangiyak-ngiyak nitong tanong. Sorry, hindi ko naman sinasadya at saka mukhang di naman nagasgasan. Kung may makita kang gasgas, I promise, I will buy you another one. Just please, don't let this ruin our night. Kawawa naman si Longlong. Nagpaawa ako kunwari, pero mabilis binalik ni Fiang ang atensyon sa bag nito. If you're going to buy me a new one, she said, turning to me with a serious face. I want the rose lipstick color. Bahagya ako napangisi habang humakbang palapit dito. Sige, ani ako rito sabay hila sa bewang nito at nilapit sa akin. Basta pa isa muna. You need to shower first. Amoy ulam ka pa. Kung sabay tayong mag-shower, sa ganang paraan, makakapagsimula na tayo bago pa pumunta ng kama. Ibubuka pa lang sana ni Fiang ang bibig para magreklamo, pero hindi ko na to pinagbigyan. Agad kong inagaw sa kanyang hawak ng bag at maingat na nilapag sa gilid ng kama. Tsaka ko to inakay papunta sa bathroom. Di ko maiwasang di mapangiti habang sinasara ang pinto. Napansin ko kasi hindi to tumutol na para bang hinayaan niya akong mauna at yon ang nagpalakas ng loob ko. Magtanggal ka na. Utos ko kay Fiang dahil habang nagtatanggal ako ng suot, pansin ko, nakapanood lamang to sa akin. O gusto mo ako magtatanggal sa'yo? Pwede rin naman. Gagawin ko yung nabasa ko sa book, yung pinupunit ang damit at undies. Sinundan ko pa iyon ng pagkindat. Napabuga si Fiang ng hangin na parang nayabangan sa akin. Akala mo ba ganun kadali yun? Napangisi akong lalo, sunod ang pagkakbang ko palapit dito ng boxer brief na lang suot ko. Gusto mo ipakita ko sa iyo kung paano, but I'm warning you. I leaned in, lowering my voice. Baka hindi lang damit ang mapunit. Tinaas ko ang mga kamay ko, tumawak sa bandang kwelyo ng white shirt nito. May mga botones yon. Di muna ako kumilos dahil kahit papano tinatansya ko pa ang magiging reaksyon ni Fiang. Di ko naman kasi gagawin ang bagay na labag sa loob nito pero parang hindi ito nabigla. Kaya hinigpitan ko ang hawak ko at hinatak. Sinusubukan tanggalin ng husto ang mga botones nito. Bakit dalawang botones na yung natanggal? I blinked down at the shirt, momentarily thrown off by the fact that my grand plan didn't exactly work. Instead of satisfying sound of buttons flying everywhere, it was just two sad little clicks. Ano? Puro ka kasi kalokohan eh. Sinira mo pa yung damit ko, ikaw tumahi pabalik ng mga botones niya na. Anong sinulit ba ang ginamit sa mga botones na yan at ang tibay? Napailing ako habang natatawa. Tsaka ako na tinanggal na isa-isa ang natitirang mga botones. Ang sabihin mo, mahina ka lang talaga. I heard it loud and clear and it made my grin widen. Mahina pala ha? Tingnan natin kung sinong manghihina sa atin mamaya. May mapaglarong hamon sa boses ko. Tinapos ko ang short nito at mabilis akong lumipat sa likod niya. Hinila pababa ang zipper ng pencil skirt. Nang pang-itaas at undies na lang naiwan sa katawan ni Fiang, muli akong umikot pabalik sa harap nito para pagmasdan siya. Hindi ko to nagawa nung unang beses na may nangyari sa amin at ngayon gusto kong maglaan ng oras at tingnan ng tanawin. She stood there, clearly aware of my gaze, but she didn't try to cover up or shy away. Her eyes met mine, challenging me in what way she always does.
That fierce confidence of hers made this moment even more intense. Every inch of her made me want to prolong the anticipation. Inabot ko ang kamay nito at inakay siya para itapat sa showerhead. Kaagad ko yun binuksan. Sinamantala ko ang pagkakataon para iyakap sa kanya ang mga kamay ko at inabot ko ang kawit ng pang-itaas ito sa likod. Nang malaglag yon, dahan-dahan akong dumaos-dos paluhod sa harap ni Fiang. Hinila ang undies nito pababa. Maya-maya pa'y tinanggal ko na rin ang natitira kong saplot. Bahagyang namilog ang mga mata nito at pansin ko ang mahinang paglunok nito. Inabot ni Fiang ang sabon, tinoon ang pansin sa pagsasabon nito sa kanyang balat. Malinaw na sinusubukan i-distract ng sarili. Inabot ko rin ang shampoo para simulan ng buhok ko, pero bahagya ako nakangisi habang pinanonood to. Namumula ang mukha at pilit tumatalikod sa akin. Nang matapos kami maligo at akmang aabotin na ni Fiang ang towel sa rack, agad ko siyang hinigit at sinadyang ilapat sa katawan ko. Maharot ko siyang initian. Dito na tayo magsimula, mahina akong bulong. Di na ako nagaksay ng oras, kaagad tong hinagkan sa labi. Noong una hindi to kumilos, steady lang ang katawan ni Fiang. Maging labi, tila ayaw bumuka. Pero hindi ako pinanganak para sumuko lang. Ilang sandali pa bumigay na rin si Fiang at sumabay na sa paghagkan sa akin. Ito ang uri ng lasa na nag-iwan sa akin na higit na pagka-excite. Tipong di pa naghihiwalay ang mga labi namin pero parang gusto ko pa. Parang ayoko nang matapos ang oras na to. Sa tagal ng hagkan namin, nilapat na ni Fiang ang mga kamay sa balikat ko at bahagya akong itinulak. Pareho kami naghahabol ng hininga nang maglayo ang mukha namin. Muntik na akong matuluyan. Inihingal na bulong ni Fiang. Imbes kumibo, agad kong hinawakan ang braso nito at pinihit siya patalikod sa akin. Dinala ko to at iniharap sa tapat ng glass sliding door ng shower room para kahit papano meron tong kakapitan. Hindi ko pa man to iniutusan na humawak sa glass door. Nagkusa na ang mga kamay niya nang idikit ko ang katawan ko sa likuran nito. Fiang, mahina akong tawag habang ang labi ko nasa ibabaw ng balikat nito. Indigo, what are you doing? She breathed out, but there was no real protest in her voice, only an edge of anticipation. Paliligayahin ka. Maharot kong bulong kasunod ang paglakbay ng kamay ko sa bewang nito. Hinigpitan ko ang kapit doon at hinapit siya sa katawan ko. Di nagtagal, sinimulan ko na ang kanina ko pang gustong gawin. Walang minuto akong sinayang para makasalo si Fiang. Malapit na, Fiang. Mahinang bulong ko dito at sa isang malakas na galaw, naabot ko ang sukdulan. Hindi ko yun binuhos sa kasangga ni Fiang. Gustuhin ko man kasing ibuhos yon sa loob nito, hindi pa pwede. Hindi pa kami okay. Hindi ko paramdam na mahalaga ako sa kanya at mas lalong hindi ko paramdam na magsistay siya sa akin. Mabilis na ako nagbuhos at sinabon ang sarili. Inabot ni Fiang ang towel sa rack at iniwan na ako sa banyo. Binilisan ko na ang pagligo. Kailangan maagapan ko na makapagbihis si Fiang dahil hindi pa kami tapos. Long still wanted more. Na makita kong papunta na si Fiang sa wardrobe cabinet namin, hindi ko na napigilan. Hinawakan ko to sa bewang. Marahang hinila patungo sa kama. Bahagya pa tong nagulat sa ginawa ko. Kunot ang noon nito pero walang bakas ng pagpoprotesta. Nang ihiga ko siya at umakit ako sa harapan nito, mabilis ko tong hinagkan. Imbes itulak niya ako ay pinulupot pa ang braso sa balikat ko, pulling me closer. Is this for real? Or nananaginip lamang ako? Hanggang sa maya-maya, sabay nang naabot ang sakdulan. OMG! Mahinang sigaw ni Fiang sunod ng pagbagsak ng katawan nito. I couldn't help but smile against her skin. Sino mag-aakala na mapapasigaw at mapapalamyos ko ang ice queen na ito? Sa bagay, Indigo Castañer Azuma. Pro Max yata to. 1 terabyte, fully paid. 3 buwan na ang lumipas simula na may mangyari sa amin ni Fiang na hindi ko malilimutan. Bumalik to sa dati nitong pagiging malamig sa sarili, malayo at halos hindi nakikipag-usap sa akin. Parang hindi nangyari ang intimacy na pinagsaluhan namin. Kakausapin niya lang ako kapag tungkol sa trabaho at kapag susubukan ko makipag-usap, sobrang tipid na binibigyan niya sa aking sagot. Nakakadismaya lalo na kapag naalala ko pa rin ang paraan ng pagtingin nito sa akin ng gabing iyon at kung paano nito isigaw ang pangalan ko ngayon, para bang naburang lahat ng yon sa alaala ni Fiang? Inasahan ko pa naman na matapos ng gabing yon baka unti-unti na tong magbago at bumigay sa akin pero mali ako.